So kung wala tayong political dynasty, pagandahan pa ho yan ng track record sa pag-aaral. Okay, ito muna. Kasama pa pong media para patunayan daw sa inyo na pawang kasinungalingan at walang katotohanan yung inyong accusations na meron siya tinatagong mga bank accounts. Kanina po ipinakita niya at sinabihan daw siya ng bangko na walang account na ganito. Sir, ano po ang reaction niyo? Talagang naswak siya sa doon na Trillanes. Ganito. Okay, so ito ho, mga kapatid, na ginawa ni Duterte rito. Naalala nyo noon, sinabi ni Digong si Trillanes ay mga foreign bank accounts. Kasi yung nagkaroon ng investigation dyan sa Senate at binubulgar nga ni Trillanes na meron siyang mga bilyon-bilyon na mga transaction na pumasok sa kanyang bank accounts. Yung joint accounts nila ni Sara, and then reveal din nila Trillanes yung mga properties ni Duterte, tapos sinasabi nila palagi mahirap lang sila, simple lang ang buhay. Diba? Yun pala, mabaga pa pinamana niya na yung mga ari-arian niya sa mga anak niya. May anak siya na si Sara nga, neneng-nene, 19 lang yata, 18. Na ilang taon ba? Basta bata pa. Sinapulog. Tapos etong si Sara grabe yung kanyang halaga ng ari-arian, di ba? Tapos sabi may kakayanang bumili kasi abogada. Pero no kaso. Now, ang ginawa ni Duterte rito bilang ganti kay Trillanes, style nila yan Yung gawain nila ay pinapasa sa ibang tao. So umimbento siya rito ng bank accounts. Ito naman si Erwin Tulfo at the time, talagang tinitira si Trillanes, hinahamon niya pa nga. At ginagamit niya yung mga information na binato nito ni Digong. Kinakwento ko lang sa inyo yung nakaraan. Yung history bakit nauwi sa ganito. Ngayon, live stream po ito. Tong event na to. Kinukwento ko sa inyo ito nakaraan pa, hinahanap yung video na to. At yun na nga ho, dahil sa algorithm na paghahanap natin, kusang isinuka ng internet, nakalkal, ang nasa 7 taon nang nakalipas na video na to. Nakuha ng PTV. Sabi nga rito, Rodrigo admits inventing Trillanes Singapore bank account. Ngayon, tinanong na ngayon siya rito ni Erwin Tulfo, di ba? Na meron siya tinatagong mga bank accounts. Kanina po ipinakita niya at sinabihan daw siya ng bangko na walang account na ganito. Sir, ano po ang reaction niyo? Talagang naswak siya sa doon na yun na yung palusot ni Digong, na booking. Trillanes, ganito yan. Ang binasa ni Mocha, kinig kayo ha? Dalawa kasi ang tumahol dyan, si Erwin Tulfo at saka si Mocha. Paniwalang-paniwala si Erwin Kidigong nun Actual account number from Mocha and Erwin. Ngayon, ito ho kasi, tingnan nyo, pakita ko na sa inyo to. Bago sila nauwi dyan, ito ho kasi yan Ito. Pumunta si Trillanes sa Singapore. Okay? Datos 2017 yan. Ganun pala kaaga. Dapat ganito ginagawa ni PBBM. Kada bato ng akusasyon, tatapatan nila. 'Di ba? Para napapahiya. Hindi magkikibit balikat, lalo na ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno nasa kanya. 'Di ba? Ipa-NBI mo yung mga yan, may mabilisang aksyon, DOJ, pahuli, kasuhan, ganun. So si Trillanes, senador noon, ginawa niya, pumunta siya sa Singapore. At verify niya using bank account numbers na inere nito ni Erwin Tulfo at saka nito ni Mocha Uson. Yan, kasi galing nga kay Duterte yun Sila yung mga taga-kahul nun Sabi rito, Trillanes flew to Singapore. Nagpunta siya noong September 18.
So yung isang pinuntahan niya rito, ito nga DBS Bank. O ngayon, ang sabi rito, one in DBS Bank along Alexandra Road and another in Hong Kong, Shanghai Bank in Raffles branch. And one Tuesday morning, September 19, he went to DBS Bank sa Alexandra Road para kumuha ng certification. Tapos, sabi rito, Trillanes presented details of his supposed DBS account number. Ito yung bank account number. Binigay niya sa teller. Tapos, ito kasi si Duterte nagbigay niyan na meron daw pong laman na balancing 193,000. Pero hindi binanggit ni Duterte kung ito ay peso o Singaporean dollars or US dollars. 193,000 lang. Bahala tayo mag-isip. Hanip sa diskarte. Chess master. Di ba? Ngayon, pumunta siya ron ang sabi ng bangko sa kanya ay wala silang ganong klaseng mga bank account sa kanya. Kaya nga sabi pero hindi nagbigay ng certification sa kanya kasi hindi naman siya kliyente, which is okay. Now, sabi niya nga ni Trillanes rito, pusoy ka na Duterte, nagsisinungaling ka. Yung certification na sinabi sa akin ng bank manager na di sila makakapagbigay dahil di ako kliyente o naging kliyente. Correct. Ibig sabihin, there's no such bank account. Okay, under that bank account number. And they go on, search using Antonio Trillanes. Ginamit pa nila yon. Wala rin talaga. Now, sabi niya, tinanong nila ako, ba't ako nandun? Sabi ko, pinaratangan ako ng presidente ng Pilipinas. Kaya gusto ko i-disprove yun by going to their bank with witnesses. May mga taga-media siyang kasama So, pumunta rin sila rito sa second bank account, non-existent din. Yun dyan sa Raffles. Yung mga taga-Singapore dito, alam niyo siguro to. Ang late lang naman ng Singapore parang may nila lang yan Sabi nga, maiikot mo lang ng maghapon ang Singapore. So, sabi, ito sa Raffles City Tower, sabi, and showed numbers of the media trailing him, and there is no Hong Kong Shanghai Bank. Okay? Hong Kong Shanghai Bank. Totoo pong merong bangkong HSBC. Okay? Totoo yun. Pero ang sinasabi nila rito, wala pong ganyang bangko sa Raffles City Tower. Ito yung bank account. Trillanes at 278,300 as of August 30 daw yung laman. May ganyan pang nilabas-labas sila. Under daw ng Robert Fong at saka Antonio F. Trillanes. Hong Kong Shanghai Bank. Yan. Diba? Ang kwento rito ni Duterte, nabili raw niya yung information. Ni-research din yun. Ang ginawa ngayon ito ni Trillanes, nagpunta siya dyan, napatunayan niya na wala po talagang katotohanan yung mga pinagsasabi ni Duterte laban sa kanya. Kaya sa pagkapahiya po nito ni Erwin Tulfo, hinarap niya na si Duterte dyan. At akala naman din siguro ni Duterte dito sa pagpong ito, the law expert to come here. Yan, akala niya akala ni ang binasa, akala siguro rito ni Duterte hindi siya tatanungin tungkol diyan. Kaya lang iniba ni Erwin, why did you do that, Mr. President? Kaya kung mapapansin nyo rito yung itsura ng mukha ni Duterte. Mukha ni Erwin, tignan nyo. Talagang nakanganga. Naswak siya sa doon na... Di ba? Ganito, sir. Ano po ang reaction nyo? Na meron siya tinatagong mga bank accounts. Kanina po, ipinakita niya at sinabihan daw siya ng bangko na walang account na ganito. Sir, ano po ang reaction nyo? Yan, Digong. Talagang naswak mukha ni Erwin, no? Ano yan Nakat yung live stream na yan
Ang binasa ni Mocha, kinig kayo ha? Ginastify pa yung katotohanan eh. From Mocha and Irwin. Ikaw yun eh. Ang binasa mo, 117-80-00-281-602. Magkuha kayo ng lapis. Sige, kinig kayo ha? Ang kay Irwin, pati kay... It's 117-80. 00281 602. Binasa ko, binawasan ko ng number. Wala ito, imbento lang. Oh, imbento lang. Trillanes yun. You know, when you are, yan nga, when you lie, you put another lie. Siya yun eh. When you lie, you put another lie. Diba? Pagka nagsinungaling ka, papatugan mo, pagsisinungaling ka na naman uli. Magsisinungaling at magsisinungaling ka uli. Diba? And apparently, marami pong mga tao rin noon na hindi pa ako vlogger niyan eh. Pumapalakpak na, tuwan-tuwa pa rin sa kanya. Bakit? Because he was successfully destroyed Trillanes' image. Na kaya po sinasabi ni Duterte yung mga fake bank accounts na yan, na may mga ganong bank accounts si Trillanes, meron pa nga yung Nova Scotia, Canada, di ba? Kaya niya sinasabi yung mga ganon kasi gina-justify niya na naibenta po ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa mga Chinese. Oh. Okay? Yun yung purpose niyan. Yan ang pinagmulan niyan. Kasi binalita nila si Trillanes, Asong Ulol, ito yung naga-backdoor channeling, and yet he's a lawyer and he knew, di ba, what backdoor channeling is all about. Is it legit? Bakit ito ginagamit ng ibang mga bansa? Definitely he knew. Kasi nga, legit yun eh. Yung mga nag-aral ng law, nag-aral din po ng international law yan. Yung mga nag-political science, nag-aral din ng international law yan kahit papano. Alam nila yun. Kaya nga nung marinig ko yung backdoor channeling, alam ko na yung ginawa ni Trillanes. Palihim na transaction with the authority given by the Philippine government through the president himself, Pinoy. O delegated authority ang tawag doon, na makipagtransaksyon sa mga Chinese. Kasi kapag ang presidente ang kumilos, buntot lagi ang mga ang mga reporter. Ang kailangan, ang issue doon sa West Philippine Sea, sa Scarborough, ibalik na lang natin ito sa status quo. Yung Pilipinas ang may control, tapos kayo, aalis tayo, mga barko, 200 barko ng China ang ipinasok sa loob, 2 lang ang sa atin, lahat kayo aalis dala-dalawa. Kasi sabi nga ng China, pagka kami umalis dyan, nalaman yan ng taong bayan, kami ang susunugin ng mga yon. Kasi binalita na namin ang tagumpay na naagaw namin sa inyo yan. Willing sila na ibalik sa status quo para walang problema. Pero yung public opinion ang iniiwasan nila sa China. So yun po yung very purpose ng backdoor channeling. Kaya lang, alam nyo na nangyari, nagkasabotahian, di ba? Now, pinagkalat ni Duterte na ibinenta ni Trillanes sa mga Chinese. At para mapatunayan niya na ito may pinagbentahan, may mga bank accounts daw. Kaya lang, isa-isa yun na-disprove ni Trillanes. Malakas ang loob gawin ni Duterte yun kasi presidente siya at meron siyang absolute immunity from suit. O mga kongresista natin at mga senador, from arrest lang yung immunity nila. Etong mga to, ibig sabihin ng from arrest, pwedeng demandahin. Diba? Hindi lang ito basta-bastang maa-aresto. Kapag walang session lang ang Senado at ang Kongreso, yun lang, pwede silang arestuhin. Pero ito, hanggat presidente ng 6 na taon, hindi mo masasampahan ng kaso. Kaya ganun kalakas ang loob niyang inimbentohan ng katarantaduhan, inventong kwento si Trillanes. Diba? So mga taga-Caloocan, mag-isip kayo ang partido nyo dyan na nasa pwesto.
partido ni Duterte. O doon sa Maynila, para hindi ma-detect ng mga loyalista doon, ang PDP. Alam na, pag PDP, zero yan eh. Kahit isko pa yan. So, Aksyon Demokratiko lang. Di ba? With all-out support financially kina Yorme. Dito naman sa Caloocan, nako, PDP ang mayor nyo dyan. Ano bang nagawa ng PDP? Di ba? Dapat nag-iisip na kayo. So si Trillanes nga, nagawang ilabas ang katotohanan eh. Di ba? Nako, sumugal na lang kayo kay Trillanes. Gayahin nyo no, yung Pasig City. Wala kayong pinag-iba sa Pasig noon sa kalagayan nyo dyan. I was there sa Caloocan. Ako, Diyos ko, demonyo ang traffic dyan. Pati kalsada, demonyo rin. Lubak-lubak na malupit. Hindi mo alam, gutter na pala yung tinaakyat mo. So, kakitira ng kalsada, lubak-lubak. Ay nako, walang serbisyong matino. Ilan lang ang lugar na makita mong maayos yung lugar eh. Yung mga bungad-bungad lang, pero pag lumuubang ka, yari ka na. Lalo dyan sa North Caloocan, nako. Okay, so tuloy natin to. To cover this lie. Then to cover this lie, you put another lie. Proud pa, no? To cover this lie, patong-patong na yan. Pag kinunan mo ng isang bubagsak yan, ang binasa ko, 1080 00296, hindi 8, 01-2. So yun ang binigay niya ng number. Ang kinamit niya yung inyo. Correct yun. Ang waiver niya, Question niyo pa yung waiver. hindi sa Pilipinas. Para ito sa international, hindi ito tanggapin ng Singapore. Alam niyo, useless naman kasi yung waiver ni Trillanes sa international. Pinagtatawanan ni Digong yan dyan. Unang-una, sinabi na ng bangko mismo wala kang bank account dito. So ano purpose pa ng waiver? Pero dahil nga sa hamon ni Trillanes kay Duterte na, o di sige, magpirmahan tayo ng bank waiver. So si Trillanes, naglabas niyan. Yan naman ang bagay na hindi kayang gawin ni Duterte. Maniwala kayo, kahit ngayon, hindi niya kayang gawin. Sinasabi lang nila na nila Panelo noon na pumirma na dyan si Presidente ng waiver. Wala kasi si Panelo doon. Hindi sumipot si Duterte doon sa bangko, dyan sa Julio Vargas, sa BPI. Dapat doon yun pipirmahan yung waiver. Hindi niya pinuntahan. Hindi siya pumunta doon si Duterte. Pero sinabi lang niya na oo, pupunta ako doon. Parang yung hamunan lang ng barilan niya nila ni yung taga Cavite. Yung Muslim na dating supporter din niya, tsaka ni Cory. Di ba? Naghamon-hamon nung hinarap, wala na. Hindi nagpakita. Ganon din yan. And no bank would be crazy. Magtanong kayo, at kayong mga taga-bangko ngayon, na mag-issue ng ganito, na wala kang account. Hindi. Ito yung binasa nila, Irwin. Kinunan ko ng number, kita mo hindi kasing haba. Tapos, ito yung reported sa articles. Mixed up niya yung numbers Pero ang ginamit niya dito, Waldy Carbonell. yung peke na, isip-isip ko lang, natanggalan ko ng mga number. Di ba? Alam niyo kaso po yan, yung ebidensya na sinisira mo yung ebidensya. Kung sa bagay yan, sarili niyang akusasyon kay Trillanes yan. Tapos sinisira niya kunwari lang yung ebidensya. To make it appear na genuine pa rin yung kanyang information at hand. Binawasan lang niya ng mga numero. Para nga naman, walang makikita ang bangko. Kundi ka ba naman talagang loko-loko Hinamon mo yung tao na patunayan na walang bank account. Natural, kung anong information binato mo, yun ang dadalhin nun doon sa bangko, tsaka yung kanyang pangalan. Pinagbigyan ng bangko, walang account. Di ba?
Kaya hindi, that's correct, tanim issue eh. Ito naman pinatunayan niya yan. I want the law expert to come here and to count the numbers of deaths also incurred by government Yabang pa niya dyan, ha? with his fingers to guide him how many deaths were caused. For the extrajudicial killing, they say, it's not the work of the police to be wrapping people with plastics and put them in the bag. That is not the job of the police. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were, from where they came from. Ito pa. For your pronouncement. Sa ano to? Sa Quadcom yan. Tanggi pa siya rito eh. That you have done that, yung sa planting of evidence. Kung hindi yan sa libro, sir, na tinuro ko, hindi totoo yan. Siguro, ipakita lang po natin yung... Yun. Hindi alam ni Duterte, pinaghandaan na siya niyan. Ang mali ni Duterte, sana nung unang araw na hinahamon siya ng Quadcom na dumalo na siya noon eh. Kaso, hindi siya dumalo. So, nagkaroon ng mahabang panahon ang Quadcom para i-ready yung mga pambalibag sa kanya na mga ebidensya. Ito kasi yung tanong sa kanya dyan, balikan lang natin yan. So, yan o. Nung 2016, sa interview nyo po, that you have planted evidence during your time as a fiscal. Is this true? Hindi po totoo. That's garbage, sir. So yung pong nasabi nyo sa video, hindi po siya totoo? Alam ng mga pulis yan. Yung planting pulis agad evidence. Hindi talaga ako. Kasi Mr. President, yung po yung napanood ko at sinabi nyo po kasi. Kaya kami naman po ay, we are basing on the video that we have seen at nakita po namin yung sinasabi nyo na nagpa-plant po kayo ng evidence and we wanted to find out. Kasi yung pronouncement nyo po was construed by the members of the PNP organization that they can do freely the planting of evidence. That's illegal. And I said I was teaching them criminal law. Yeah, but the problem, Mr. President, is your announcement or your pronouncement that you have done that, yung sa planting of evidence. Kung hindi yan sa libro, sir, na tinuro ko, kaya na. Hindi totoo yan. So, kasi nagturo ho siya ng law. Nagturo ba siya ng law? Hindi law. Sa mga pulis nagturo siya. Para sa Police Academy nagturo. Eto na. Hindi daw totoo. Tignan nyo. Siguro, ipakita lang po natin yung video. Yung last na po to para at least... Sunog. Days. We planted evidence. We arrested persons but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were, from where they came from. It was not until I was the favorite. Rappler po yung nag-compile ng video na yan. Kaya galit na galit sila sa Rappler eh. Kasi nilalabas ng Rappler ang katotohanan. Boy. So, Mr. President, hindi po totoo yan nasa video po. Ano po, Mr. President? Totoo yan. So, nagpa-plant po talaga kayo ng evidence? Well, that was part of the strategy as a mayor and as the leader. Palusot no? That was a part of the strategy of a mayor na. Pero ganun pa man, hindi ho tama
ang magpa-planting kayo ng ebidensya, hindi tama ang magtatanim kayo ng intriga para lamang makuha yung gusto ninyo. Because that is already a premeditated judgment. Diba? Predetermined na yung judgment ninyo. Meron na kayong nakahanda. Ready-made na, ika nga. Diba? Ipapataw nyo na lang. Para pa saan na nagkaroon ng investigasyon? Diba? O, ganoon. Ganoon siya kahusay. Kaya nga naman po, for 47 years bang abogado, walang kasong tinanalo. Enforcement agency in the city. Thank you, Mr. President. At maraming po salamat, Mr. Chairman, and I'll be yielding. Di ba? So, ito ba yung gagawing mayor ng mga taga Caloocan? Ay sus Mariosep. Ay taga Caloocan ng mga taga Davao City. Di ba? Sus ko gagawin niyo pang mayor yang ganyan. Ay nako. Ito nga, pakita ko lang sa inyo to. Sa mga taga-Caloocan, piliin nyo si Trillanes yun na mag-mayor. Dahil mas dihamak na mas may talaga si Trillanes, napatunayan. Ito Oops, diba? Okay, here we go. Yan. And this is my page, JVB. Okay. 45 years as lawyer, no cases won. Shit! 9 years as prosecutor, all his cases dismissed. Oh my God, by the court. 23 years as mayor, DDS Davao Death Squad, killed 3,000 raw. First term as congressman, no bills, good for the Philippines. Kasi ang kanyang naipasang panukalang batas at naging batas, yun pong holiday ng Davao. Na wala namang national effect, Davao City lang. Anniversary ng Davao. Yun po pang lang yun pang provincial lang yun board member pang provincial council lang. Kaya nang i-declare yun. Kasi pang provincial lang naman yung epekto nun. Di ba? Buti kung hindi sumahod Ituloy ang sahod niya. 1998 hanggang 2001 siya noon. And then, President of the Philippines, ito yung mga pinagagawa niya. Yung pastillas, hindi naman po niya naalis ang pastillas, naiwan pa yan dyan. PhilHealth, 15 billion ang problema rin noon. And then Pharmally, di ba? Yung confidential funds, pulong 51 billion. Ang dami rin Di ba? Kaya sabi ko nga, kung pipili kayo ng magme-mayor, nako, hindi ko naman sa sinasabi na mas natama yung aking desisyon para sa Caloocan. Kaya sa akin, kung titignan ninyo, bakit nyo pipiliin pa yung alipores ni Duterte dyan? PDP rin yan. Ang trabaho na po dapat ng mga Pilipino, since na-realize na natin na nabudol tayo ni Duterte, linisin na natin ang